May isang kwento na tungkol sa'yo, tungkol sa mga pangarap mo, at syempre, tungkol sa pera mong pinaghirapan. Ang tanong, paano nga ba natin ito palalaguin sa isang mundo na sobrang bilis at digital? Handa ka na bang malaman ang sagot? Tara, simulan na natin. Alam mo, lahat naman tayo nagsisimula sa isang pangarap, di ba? Yung mas magandang kinabukasan para sa pamilya mo. Yung bahay na masasabi mong sayo talaga. Yung kalayaan na hindi mo napoproblemahin ang pera. Ramdam mo yan, di ba? Ang init ng pangarap na yan sa dibdib mo. Pero, teka, sa isang iglap lang, yung pag-asa, pwedeng kainin ng takot. Yung perang pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo ng matagal, biglang pwedeng mawala na parang bula. At yan yung bumubulong sa'yo gabi-gabi. Yan yung demonyong pumikigil sa'yo na sumubok. So, dito, harapin natin yung dalawang yan. Yung liwanag ng pangarap mo at yung dilim ng pangamba mo. Pamilyar ba yan sa'yo? Yan yung boses ng pagdududa. Yung tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip mo. Isang takot na, totoo, ramdam na ramdam. At alam mo, naiintindihan kita. Ngayon, heto yung tanong ko para sa'yo. Paano kung yung takot na yan ay hindi pala isang pader na kailangang mong gibain? Paano kung isa lang pala itong pinto? Isang pinto na kapag binuksan mo, may bagong kaalaman na magbibigay sa'yo ng tapang. Kasi dito na papasok yung pag-asa ng ating modernong panahon. Isang solusyon na, literal na nasa palad mo lang. Ang tawag dito, digital investing. Simple lang ang ibig sabihin yan, di ba? Gamit lang yung cellphone mo o computer mo, pwede ka nang maging isang investor. Ganun ka simple. Isipin mo na lang, eto na yung tulay na magkokonekta sa kung nasaan ka ngayon, papunta doon sa mga pangarap na gusto mong abutin. Pero syempre, tulad ng kahit anong laban, kailangan preparado ka. Hindi ito sugal, okay? Ito ay isang laban na kailangan mong paghandaan ng maigi. Okay, so ito yung mga sandata mo. Mamimili ka. Pwedeng stocks? Dito, para kang bumibili ng maliit na piraso ng isang kumpanya. Mataas yung potential na kita, oo, pero mataas din ang risk. Pwede ring bonds, para ka namang nagpapautang sa gobyerno o sa isang malaking kumpanya. Mas safe to pero mas mabagal ang paglago. O kaya naman mutual funds. Dito maraming investors na tulad mo, pinagsasama-sama ang pera nyo tapos isang professional na ang bahalang mag-manage. Kailangan mong kilalanin kung alin dyan yung bagay sa'yo. Okay, may sandata ka na. Ngayon, kailangan mo ng kasama. Isang mapagkakatiwalaang digital platform. At paano ka pipili? Una, mag-research ka ng mga sikat na apps dito sa Pilipinas. Pangalawa, ikumpara mo sila. Tingnan mo yung features at, ay napaka-importante, tingnan mo yung fees. At pangatlo, piliin mo kung saan ka pinakakomportable, kung saan ka tiwala. Pero heto na naman yung tanong. Yung tanong na galing sa takot mo. Kasi sa totoo lang, sa mundo ng investing, hindi laging pataas ang lahat eh. May mga panahon talaga na babagsak ang market. So, anong gagawin mo kapag nangyari yun? May kasabihan tayo. Sobrang simple, pero sobrang totoo. Kapag lahat ng itlog mo nasa iisang basket lang, tapos nahulog yung basket, anong mangyayari? Basag lahat. Ganon-ganon din sa pera mo. Ang solusyon para dyan ay yung tinatawag na diversification. Ang ibig sabihin lang yan, paghati-hatiin mo yung pera mo sa iba't ibang investments. So kung bumagsak man yung isa, mayroon pang ibang aalay sa'yo. Isipin mo to bilang ayong parang magic shield, ang iyong proteksyon laban sa biglaang pagkalugi. Okay, game na. May sandata ka na, may panangga ka na. Anong kulang? Siyempre, kailangan mo ng mapa. Isang mapa para sa iyong paglalakbay. At yung mapa mo, yan yung mga goals mo. Kailangan malinaw sa'yo. Para saan ba tong ginagawa mo? Para ba sa bagong gadget next year? O para ba to sa retirement mo, 10 taon mo lang ngayon? Kasi yung linaw ng iyong layunin, yan ang magbibigay ng direksyon sa bawat desisyon na gagawin mo. At tandaan mo to ha, ang pag-i-invest ay hindi yan parang one time, big time na iiwanan mo na lang. Hindi. Ito ay parang isang halaman. Kailangan mong bantayan, diligan, alagaan. Minsan, kailangan mo ring i-rebalance o ayusin yung portfolio mo para masigurong tuloy-tuloy at tama ang paglago nito. At ngayon, nandito na tayo sa siguro pinaka-importante at
pinaka nakakatakot na parte para sa marami. Ang unang hakbang. Hindi mo kailangan ng daan-daang libo para magsimula. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para masabing investor ka. Ang kailangan mo lang ay yung desisyon na magsimula. Kahit sa maliit na halaga. Kahit 1,000 piso lang. Kasi alam mo, ang totoong laban, hindi naman yan sa stock market eh. Ang totoong laban, nasa loob mo. Laban sa takot mo, laban sa pagdududa mo, at sa sandaling magdesisyon ka na mag-invest, kahit gaano pa yan kaliit, panalo ka na. Yun na. Yun ang pinakamalaking panalo sa lahat. Kaya, iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Handa ka na bang talunin yung takot na yan? Handa ka na bang simulan ang paglakbay na to? Handa ka na bang hawakan ang kinabukasan mo sa sarili mong mga kamay? Ang desisyon ay nasa iyo. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.